Nako, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin. Tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC. Happy New Year. Happy New Year po sa inyo, attorney. At ito nga, bagong taon at kung maalala mo ay noong November 11, 2025 ay humingi po ng memo, baga nire-require po pinare-require po ang mga partido ng Supreme Court na mag-submit ng memorandum at noong Enero 5, kung hindi ako nagkakamali, attorney, ay nakapag-file na po kayo na tinugunan niyo po itong utos ng korte. Ano ho ba ang nilalaman po nitong memo, attorney, para sa kaalaman ng ating mga kababayan muna? Tama yun, Jade. So, noong Enero 5, January 5, last Monday, nakapag-file na po tayo ng memorandum para doon sa petitions for habeas corpus para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang linalaman po ng memorandum po ay isang pleading na fina-file sa korte para i-summarize lahat ng relevant facts, issues at arguments na sumusuporta sa kaso mo. So, particular dito sa kasong ito, bukod dun sa summary ng mga facts and issues, naglista yung Supreme Court dun sa resolution niya noong November 11 kung anong dapat na talakayin ng bawat partido sa memorandum. At particular ang pinakabago ditong issue na gustong talakayin ng Supreme Court ay kung dapat ba daw na mag-exercise ang Supreme Court ng judicial restraint or dapat bang hindi magdesisyon ang Korte Suprema sa kasong ito dahil may ongoing proceedings nga sa ICC. So ang sinabi natin dito, Korte Suprema, hindi kayo dapat magpigil or hindi kayo dapat hindi mag-desisyon dito sa kasong ito dahil unang-una, sabi ng konstitusyon, ang kapangyarihan ng hudikatura, hindi lang ito kapangyarihan kundi tungkulin. Tungkulin ng Korte Suprema na magdesisyon at proteksyonan ang mga karapatan na ginagarantiya ng konstitusyon sa mga kasong katulad nito na may matinding paglabag sa karapatang pantao at sa due process para kay Pangulong Duterte. Tapos pangalawa, bakit naman yung Korte Suprema magpipigil na magdesisyon sa kasong ito na wala namang jurisdiction yung ICC. So pinaliwanag natin dito na unang-una, marahil tayo man ay naging miyembro ng Rome Statute at nagbigay ng jurisdiction sa ICC nung tayo ay miyembro pa ng Rome Statute. Nag-withdraw na po tayo sa Rome Statute at naging epektibo yung withdrawal nung March 2019 pa lang. At ayon mismo sa Rome Statute, para magkaroon ng jurisdiction ang ICC, dapat ay pinahintulutan nila ang isang investigation bago mag-March 2019. Pero ang nangyari po dito, yung investigation laban kay Pangulong Duterte at
patungkol sa mga nangyari sa Pilipinas, inauthorize lang po ng ICC noong 2021 na. So ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng ICC sa mga panahon na yon para mag-assume ng jurisdiction sa kasong ito. At syempre, ang alam na ng mga Pilipino is syempre meron tayong working and healthy legal system sa bansa. So hindi dahil doon sa principle of complementarity, which is nangangahulugan na ang ICC meron lang siyang jurisdiction kung unwilling or unable ang Pilipinas na mag-assume ng jurisdiction, tsaka lang siya papasok. So sinasabi natin sa ating memorandum, meron tayong kakayahan at kung merong ebidensya, kaya nating litisin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So walang jurisdiction ng ICC. Opo. So yun ang mga kasama sa mga binanggit natin sa memorandum. Hinihikayat natin yung Korte Suprema na desisyonan yung petitions for habeas corpus dahil sa totoo lang, sila lang ang makakapigil nito, wala nang iba. Sila lang ang binigyan ng konstitusyon, ng kapangyarihan na itama ang maling ginawa ng ehekutibo. So inaasahan natin na a-action sila dito sa mga petisyon. Opo, linawin ko lang, attorney, hindi lamang kayo ang hiningan po ng memo ng Supreme Court, kundi yung iba pang partido. Tama ho ba? Tama. Pati yung ibang petitioners na kasama na si Acting Mayor Baste Duterte, pati si Congressman Paulo Duterte, at nag-file na rin ng memorandum ang Office of the Solicitor General para naman sa respondents. Opo. Pero ito ho ba, itong paghingi ng memo ng Supreme Court sa bilang panig ay welcome development ho ba ito? Advantage ho ba ito sa inyo, attorney? Sa kampo po ninyo? Yes, kung natatandaan nyo, nag-file tayo noong November ng isang urgent motion to resolve para nga tumakbo itong kaso kasi at that time, walang buwan nang lumilipas na walang action ng Supreme Court doon sa petitions for habeas corpus. So pagka-file natin doon, siguro mga isang linggo or 2 linggo pagkatapos noon, linabas itong resolution na to na nagpapasubmit ng memorandum. Sa aming mga abogado, pagka kasi inutusan ka ng korte na mag-submit ng memorandum, ibig sabihin malapit na siyang mag-desisyon. So welcome development to in that sense na mukhang malapit na magdesisyon ng Supreme Court dahil hiningi niya na yung memorandum sa mga partido. Opo, opo. Ano ho yung proseso kaya doon sa Korte Suprema, attorney, hinggil nga po dito sa pagdinig ng memo ninyo, itong petition po ninyo, at sa tingin mo, ilang araw ang tatagal bago sila magdesisyon o maglalabas po ng desisyon hinggil po dito sa inyo pong petition? Normally, pagka nag-submit ng memorandum, yun na yung huling hakbang ng mga partido. Pag-aaralan na lang ito ng korte, tapos magdidesisyon na ito base doon sa mga memorandum. Hindi natin masabi kung gaano pa katagal bago maglabas ng desisyon ng Supreme Court, pero ang inaasahan natin, sana sa lalong madaling panahon dahil katulad nga ng nabanggit ko noon, habang tumatagal, dumadami yung mga consequences na hindi maganda. Like katulad na rin nung paglala ng kalusugan ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos yung patuloy na parang nagiging reward yung ginawa ng mga respondents kay Pangulong Duterte sa kanya nung sa pagdala sa kanya sa ICC ng walang due process. At syempre, hanggat hindi lumalabas yung Supreme Court at nagdedesisyon dito sa kasong ito, pwede nilang ulitin ito
sa ibang tao katulad ni Senator Bato de la Rosa. Opo. So sana sa lalong madaling panahon ay magdesisyon na yung Supreme Court. At kung sakali mang papabor ang desisyon po ng Supreme Court sa kampo po ninyo, ano ho yung posibleng susunod na mangyari? Ang hiningi po natin sa Supreme Court ay for the Supreme Court to direct the respondents, which in this case is yung executive branch of government, to take all available steps to facilitate the return of former President Duterte. So ano pong ibig sabihin yan? Talaga pong sinadya po natin na hindi specific, hindi natin hinihingi sa Supreme Court na bigyan ng specific na kautusan ang executive branch kung paano niya maipapabalik si Pangulong Duterte dito. Binibigyan natin ng yung ehekutibo ng malawak na scope para gawin ang lahat ng makakaya nito para mapabalik si Pangulong Duterte. So iniiwan natin sa executive kung paano niya susundin yung utos ng Supreme Court na mapabalik si Pangulong Duterte. Kaya ganyan yan, kaya sadyang flexible yung hinihingi nating prayer is unang-una, ang executive kasi, ang presidente ng Pilipinas, siya ang chief foreign architect or chief architect ng foreign relations ng bansa. So ibig sabihin meron siyang mga prerogatives at discretion sa usaping foreign affairs. So binibigyan natin siya ng ginagalang natin yung prerogatives niya sa larangan na yan. Pero papaano? So sila na ang bahala. Basta ang importante is gawin nila ang lahat ng makakaya nila para mapabalik si Pangulong Duterte. Papaano po, Attorney, kung sasabihin po ng ehekutibo na wala na pong silang kapangyarihan na kunin na si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil nandoon na nga sa ICC at nasa kanilang jurisdiction na? Kasama na yan dun sa mga napag-usapan natin sa memorandum. At ang pinakasagot natin dyan is one, meron tayong jurisprudence na nakalap at presenta sa Supreme Court na nagsasabing dahil sila ang responsable sa problema na yan, dapat sila din ang makaisip ng paraan. At number two, hindi nangangahulugan na wala na sa kustodiyan nila si Pangulong Duterte. Ibig sabihin ay madidismiss na lang yung habeas corpus petitions. Kasi yun nga, kapag gano'n ang ruling ng korte, ang ibig sabihin yan, uunahan mo lang yung Korte Suprema or yung Philippine Court, uunahan mo lang para itapon ng isang tao sa labas ng jurisdiction niya para mapawalang bisa yung habeas corpus at ang kapangyarihan ng korte. So, sabi ng Supreme Court natin at even ng US Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi ito unahan. 'Di ba? Ang importante dito kung ano yung tama, ano yung naayon sa batas. So, doon sa US case na pinakita natin sa Supreme Court, yung Noem versus Abrego Garcia, nautusan yung US government noon to facilitate the return of El Salvador national na pinatapon naman ng US government sa El Salvador. Yun din ang hinihingi natin dito. Tapos doon naman sa isang kaso, yung Villavicencio versus Lucban, ang sinabi ng Supreme Court natin doon is it doesn't matter kung nasaan na yung detainee. Ang mahalaga is as long as yung respondents ay within the jurisdiction ng Supreme Court, kaya niyang utusan ang respondents para mapabalik kung sino mang dapat ipabalik. At kung hindi magampanan ng respondents yung utos sa kanya ng Supreme Court, ay pwede siyang makontempt. Tapos Jade,
Yes, sir. nakita naman natin na may kakayanan ng ang Philippine government. 'Di ba? Napabalik nila si Congressman Arnie Teves kahit na meron siyang proteksyon sa Timor-Leste court na reneject yung extradition request natin. Pero kahit na na-reject yung extradition request, nagawan nila ng paraan para mapabalik siya sa Pilipinas. So nakikita natin doon na if there's a will, there's a way, 'di ba? Kung gusto nila gawa ng paraan, magagawa nila ng paraan. So, yun ang inaasahan natin. Opo. Kasama ho ba sa mga inaasahan ninyong tugon ng Supreme Court ay idideklara nilang illegal yung pagpapadala kay dating Pangulong Duterte doon sa dahig sa ICC? At kung ganun man, ay possible ho ba may mapanagot din? Yun ang pangunahin nating hinihiling sa Supreme Court. Diba? Bago siyempre mag-utos ang Supreme Court na pabalikin si Pangulong Duterte, siyempre kailangan meron munang ruling kung illegal nga ba yung nangyari sa kanya. So, yun ang isa sa mga hinihingi natin, hindi lang para mapabalik si Pangulong Duterte, hindi lang para hindi na maulit ito kay Senator Batoman or sa ibang tao, pero para din magsimula na yung pananagutan ng mga responsable para dito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasa kay partner Admar, kung sakali man na hindi po pabor yung desisyon ng Supreme Court sa panig po ninyo, may iba pa pong legal remedies ho ba na naiisip po kayo para dito, maliban po doon sa habeas corpus? Yes, attorney. Hello? Hala, yan po. Pakiulit na po, attorney. Naputol po kayo. Go ahead, sir. So, ang ibang legal remedy, syempre kung may unfavorable judgment is unang-una, syempre motion for reconsideration muna with the Supreme Court. Kung pati yun ay hindi pagbigyan ng Supreme Court, pwede naman pong umaasa, meron din pong si Attorney Kaufman sa ICC, patuloy pa rin naman siyang china-challenge pa rin doon sa ICC, yung jurisdiction ng ICC, at saka meron din po silang mga pagdinig doon tungkol sa fitness to stand trial ni PRRD. So meron pa pong ganon. Pero ang nakikita ko, isa pang nakikita ko po dito, kapag sinabi ng Korte Suprema natin na hindi na nila mauutusan ang Korte ang ehekutibo dahil may kapangyarihan ang ehekutibo na gawin ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kapag gano'n ang ruling ng Supreme Court, sa akin, nangangahulugan din na ang susunod na administrasyon, meron ding kapangyarihan na baliktarin ang sitwasyon. Diba? Kung sinabi ng Supreme Court, i-dismiss namin tong petitions for habeas corpus kasi nakita namin na merong kapangyarihan ang administrasyong Marcos na ipadala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para humarap sa trial at anuman for crimes against humanity, then nangangahulugan na meron ding kapangyarihan ang susunod na administrasyon na bawiin ito. So yun ang nakikita natin dito, kung hindi man pala rin dito sa petitions for habeas corpus. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Sir, muli, sakaling makakuha po kayo ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema, may titindigan pa ba ang ICC or parang obligasyon na pwede niyang sandalan o mga patakaran sa ilalim ng kanyang pinagbabasehan kung sakali man na obligahin ng Korte Suprema, si executive branch natin, manawagan na parang may mali doon sa aming pagproseso sa dating Pangulo. Baka iba rin yung kanilang magiging basehan po, Attorney. Oo. Wala naman kasing hindi
walang kapangyarihan yung Supreme Court natin over the ICC. Malinaw yan. So, inaasahan natin na kung ano man ang maging ruling ng Supreme Court, kung utusan man ng Supreme Court natin ang respondents para pabalikin si Pangulong Duterte, inaasahan natin na hindi lang basta sasang-ayon yung ICC, 'di ba? Pero ang sa akin kasi hindi dapat 'yun maging rason or sanhi para yung Supreme Court natin hindi umaksyon dito. Kasi katulad na lang kahit nung ICC mismo, nung nag-issue sila ng warrant of arrest, kapag inaasahan natin na kapag inutusan ng Supreme Court yung respondents na pabalikin si Pangulong Duterte, hindi lang basta papayag yung ICC. Siyempre may mga sariling patakaran yan, pero yun nga kahit sa sarili niyang patakaran, ang tingin namin ay walang kapangyarihan ng ICC kasi ayon sa Rome Statute, bago i-surrender ang isang akusado sa ICC, dapat idaan muna sa local courts. Hindi po nasunod dito. So, kahit mismo sa sariling patakaran ng ICC, hindi nasunod yung proseso nila. So, para sa atin, dahil doon, walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, pwedeng hindi sumang-ayon yung ICC sa posisyon natin or sa magiging posisyon ng Supreme Court, pero ang mahalaga dito, hindi yun dapat maging rason kung bakit hindi aaksyon o magdidesisyon ng Supreme Court natin dahil may tungkulin ng Supreme Court na magdesisyon ayon sa batas natin. So kung ayon sa batas natin, ayon sa konstitusyon natin, illegal yung ginawa kay Pangulong Duterte, kahit nasabihin ng ICC na meron silang jurisdiction, dapat hindi yun maging hadlang sa Supreme Court para sabihin na illegal yung nangyari. Tapos iiwan na natin yung kung paano mapapauwi si Pangulong Duterte sa executive branch of government dahil tungkulin naman nila yon. So, wag nang isipin ng Supreme Court kung paano mapapauwi si Pangulong Duterte, iwanan na natin yan sa executive, whether in this administration or the next. Alam naman nating hindi magiging madali kasi nga itong ICC, nawawalan na siya ng relevance tapos bihira silang makakuha ng kasong ganito kay Pangulong Duterte. Tapos syempre hindi bibitaw yan ng basta-basta. Pero kung kung nag-rule ang Supreme Court, may kapangyarihan ng executive na tugunan yung utos ng Supreme Court, hayaan natin silang isipan ng paraan kung paano siya mapapabalik dito. Opo, kasi kung sinasabing may mali doon sa pag-surrender, idadaan sa judicial authority, nakasaad din naman sa Rome Statute yung mga proseso po doon. So kung sasabihin ng Korte Suprema na medyo may mali doon, so kung hindi sumusunod, kumbaga parang mali. Kumbaga yun yung inaasahan natin na posibleng ito yung susundin. Wala na ba tayong ibang parang history na may kagayang ganito ng kaso po, attorney? First time ba ito na may encounter po ng ating bansa, and maaring ito rin yung dahilan kung bakit natagalan ang ating Korte Suprema po? Unprecedented to, Admar. Ang nakita lang nating precedent, yun nga is yung sa US. Ang issue na na-resolve doon is kapag ang isang tao nag-file ng habeas corpus pero wala na siya kasi sa US final yung habeas corpus, pero yung tao na nakadetain, nalipat na sa El Salvador. Ang sinagot ng US Supreme Court doon is meron pa bang kapangyarihan ang US Court na pabalikin yung tao kung wala na siya sa jurisdiction ng US. So sabi ng US Supreme Court, meron pa rin. Hindi ito unahan. Hindi ito game of
yun nga, unahan, di ba? Hindi mo pwedeng unahan lang yung Supreme Court tapos kapag naunahan mo yung Supreme Court, wala nang magagawa yung Supreme Court. So sabi ng US Supreme Court doon, hindi pwede yung ginawa mo, illegal yung ginawa mo, walang due process, pabalikin mo yan dito. At sinunod naman ng US government. Tapos dito sa Villavicencio versus Lucban, dito, ang involved naman dito, yung mga dinitain, linipat from Metro Manila to Davao. So, within the Philippines lang. Pero ang malinaw na sinabi ng Supreme Court doon, it doesn't matter kung saan nakakulong yung tao. Ang importante is, hanggang kung yung respondents ay within the jurisdiction of the court, then pwede ka naming utusan na ibalik yung mga tao na yan. So, kaparehas dito sa sitwasyon natin, although si Pangulong Duterte nasa ICC na, nasa The Hague, malinaw na yung respondents, yung mga opisyal ng gobyerno na responsible for bringing PRRD to The Hague, lahat yan nasa Pilipinas. Lahat yan within the jurisdiction of the Supreme Court. So, nangangahulugan na may kapangyarihan yung Supreme Court na utusan tong mga to, na gawin ng lahat ng makakaya nila para mapabalik si Pangulong Duterte. Opo. Sir, para sa kaalaman lang po ng lahat, nasaan na po yung estado ngayon sa kaso ni FPRRD? Nabasahan na ba siya ng ito yung kaso mo? And if ever po na gano'n na po yung proseso, maari bang hilingin din na dito na lang sa Pilipinas dalhin yung mga inaakusang kaso sa kanya, considering dito din naman na naganap yan. Umiiral po yung ating justice system na ipinagmamalaki ngayon. Ngunit katakataka noon na parang sa kaso lang daw ng pangyayari kay former President Duterte, hindi gumagana yung hustisya po, attorney. Sa ICC, nasa pre-trial stage pa rin tayo actually. Hindi pa nagsisimula yung actual trial. Tapos kung doon sa tanong mo naman kung pwedeng madala dito, isa yan sa mga pwedeng mangyari or pwedeng gawin ng executive branch of government natin. Pwede silang sumangguni ng formal sa ICC bilang gobyerno mismo ng Pilipinas para sabihin na dito na lang litisin yan. Hindi yan meron namang basihan yan dahil meron sa Rome Statute, ang sinusunod nga dyan is principle of complementarity na nagsasabi na kung may jurisdiction lang ang ICC kung unwilling or unable ang national government to try yung applicable crime. So kapag nagsumite ng formal na motion or petisyon ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC para sabihin na dito na lang litisin yan, dapat pakinggan niya ng ICC. Attorney, nababahala din po ba kayo sa pagkaka-involved din or sa mga issue na pumapalibot din po sa ICC sa kasalukuyan po? Nagkaroon po ng desisyon ang Estados Unidos, patawan sila ng sanction, meron din dito sa Russia na maaring makaapekto po dito sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi tayo nababahala, kundi nakikita natin na dahil sa mga hakbang na yan ng United States at ng Russia, sana makita ng sarili nating Supreme Court na hindi dahil may ongoing ICC proceedings, hindi nangangahulugan na dapat ay mag-defer na tayo sa ICC proceedings. Dapat i-assert natin yung sarili nating kapangyarihan, yung sarili nating sovereignty, ang sarili nating batas, 'di ba? Dapat ganun ang posisyon natin, hindi yung dahil lang meron ng proceeding sa ICC na wala namang jurisdiction ay magde-defer tayo. Dapat hindi ganun ang approach. Sana yun ang makita natin sa mga hakbang ng US at ng Russia. Pero matagal na po yan, matagal na pong kinikriticize ang ICC dahil
di umano political court, bias, marami na pong nag-withdraw bukod sa Pilipinas, pati ang Turkey, I think nagpahayag na ng withdrawal. Pati ang Valenzuela bago nadakip si President Maduro, mention na rin po sila nag-manifest na rin sila ng intention to withdraw. So marami na pong nagwi-withdraw sa ICC kasi nga nagagamit sa politika ang ICC at nakikita na yun ng mga iba't ibang bansa. Opo, attorney, napag-uusapan lang po itong mga maaring senaryo kasi meron din pong panawagan sa administrasyon na bumalik sa saklaw na pagiging saklaw po tayo ng ICC. Halimbawa na lang po, napag-uusapan lang po, maabutan tayo na makabalik tayo, may habol pa ba tayo doon sa, may habol pa ba kayo doon sa mismong pagkwestiyon sa pagdadala ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, o di kayo magkakaroon lang po ng masalimuot na senaryo po ukol dito po, attorney? Kung bumalik, dapat hindi naman kasi malinaw naman kasi ito ang mga malinaw, Admar, no? So, meron bang jurisdiction ang ICC para doon sa mga krimen na naganap habang miyembro yung Pilipinas sa ICC? Meron. Basta pumasok siya sa principle of complementarity, meaning naganap man yung krimen doon sa panahon na yon, pero yung bansang Pilipinas, yung gobyerno ng Pilipinas, unwilling at unable siya na ilitisin yung mga krimen na yan dito sa Pilipinas. So, tama yun. Merong ganong kapangyarihan yung ICC. Pero, number 2, dapat ma-exercise niya yung jurisdiction na yon bago maging epektibo yung withdrawal ng Pilipinas sa ICC. So, dapat bago March 2019, nakapag-initiate na siya ng investigation sa mga alleged crimes na yun. Pero 2021 na po na-authorize ng ICC yung investigation kay PRRD. So, ibig sabihin, at that time, wala na siyang kapangyarihan. Kahit bumalik pa tayo this year sa ICC, hindi na mababago yun. Na nung 2021, nung nag-authorize sila ng investigation kay PRRD, wala na po silang kapangyarihan sa Pilipinas. So, hindi naman dapat ma-complicate yun. Pero more importantly, dapat hindi na tayo bumalik doon dahil yun nga nagagamit lang po sa politika itong ICC. Opo. Attorney, huli na lang, linawin ko lamang doon sa pre-trial stage po ng kaso nito ni dating Pangulong Duterte. Sa ngayon ay nangangala pa ng ebidensya yung kabilang kampo at wala pang exact date kung kailan po yung susunod na hearing ng dating Pangulo. Hindi ko masasagot ng may katiyakan kung nagkakalap pa ng ebidensya ang prosecution. Pero ang alam ko kaya pa hindi umuusad yung trial sa ngayon ay dahil nga may mga nakabinbin na motion si Nicholas Kaufman para kay Pangulong Duterte patungkol sa number 1 jurisdiction ng ICC, kung meron nga bang jurisdiction yung ICC. Nasa appeals chamber na ang issue na ito ng jurisdiction. Tapos, meron din siyang mga motion patungkol sa kalusugan ni Pangulong Duterte at whether he is fit to stand trial. So, meron ngayon sa kasalukuyan nakabinbin pa tong issue na to sa pre-trial chamber. At kung mag-rule yung pre-trial chamber na fit to stand trial si Pangulong Duterte, I'm sure iaakyat pa to sa appeals chamber. At tapos meron ding request for interim release, panibagong request for interim release. So yung tatlong bagay na yon nakaka-contribute din sa delay.
Pero pag naaprubahan kasi yung mga motion na yon, di hindi na po uusad yung kaso. Kaya inuuna talaga yon bago mag-proceed yung trial. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo at syempre, paalala, panawagan din sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayan na nanonood po, lalo na yung mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa mga hakbang natin para mapabalik siya. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Alam po namin hindi magiging madali ang proseso kung mapagbibigyan man tayo ng Supreme Court, pero kumpiyansa po tayo na nasa tama tayo, na wala pong due process at hindi po ayon sa batas ang pagka-surrender sa kanya ng gobyerno natin sa ICC. Kaya dumulong tayo sa Supreme Court at to be fair to the Supreme Court, sa kasaysayan natin, palagi namang tumitindig ang Korte Suprema sa tama. At dahil sila lang ang may kapangyarihan na itama ang naging mali, umaasa tayo na gagampanan niya ang tungkulin niya na proteksyonan ng konstitusyon at maipabalik si Pangulong Duterte dito. Hindi para mapalaya, pero para dumaan sa tamang proseso. Dahil hindi naman po itong hakbang natin, hindi naman po para maiwasan ang pananagutan, kundi para dumaan lang sa tamang proseso. Kung kailangan panagutin si Pangulong Duterte, dito natin siya litisin sa Pilipinas. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat sa pagkakataon ulit, Jade and Anmar. Thank you po.